Okay, so officially guys, na-release na ang Xiaomi 14T at 14T Pro dito sa Philippines. So pag-usapan natin ng presyo maya-maya lang. Pero dito sa video na to, i-unbox natin to, may breakdown natin yung specs, pati na rin yung ilang mga benchmark scores, yung kanyang performance pagdating sa battery, charging, gaming, at marami pang iba. Pero pagdating sa camera, gusto natin gawan to ng dedicated camera review. Pero bigyan ko na rin kayo ng konting mga samples para magka-idea kayo sa camera performance ito kasi co-engineered pa rin to with the Leica. So, doon muna tayo sa presyo. Itong Xiaomi 14T ay may dalawang variant. Yung 256GB ay 25,999 pesos. Yung 512GB naman ay 27,999 pesos. Isang 28,000 at isang 26,000. Pero if ever lang guys, na kaya natin, if possible, doon na tayo agad sa 512GB para mas future-proof yung Xiaomi 14T natin. Unbox muna natin to. Okay, ito guys yung box ng 14T. Yung nandito nga pala sa atin ay yung Titan Blue na colorway na 512GB yung storage. Pero kahit na naman yung piliin natin, 12GB pa rin yung RAM. Open natin. Pag open, isang document sleeve na unusual yung kapal ang makikita natin. Nandito yung USB-C to USB-A cable sa loob, documentations, at yung kanyang phone case. Yes, wala na tayong charger sa loob ng box. Wala ng charger. 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 Hindi pa talaga tayo sanay na walang kasamang charger sa box ng isang Xiaomi phone. Although, karamihan talaga ng mga brands ngayon, wala ng charger sa box. So, ganoon talaga. Ito na guys ang ating Xiaomi 14T. Makikita sa nakabalot na paper sa kanya, yung kanyang top specs. Okay, remove natin yung paper. Hindi ganun ka-blue guys yung Titan Blue, which is good para sa akin. At yan na lahat guys, yung laman ng box. Okay, if ever naman guys na hindi natin masyadong gusto yung Titan Blue na colorway nitong 14T, meron tayong Titan Black tsaka Titan Gray. Okay, so mapapansin natin guys dito sa Xiaomi 14T na napaka-simple. Sobrang simple ng design nito. Flat yung mga sides, tapos walang kahit anong intricate na design dito sa likod. Basta matte lang siya. Matte siya all over. Pero kapitin pa rin siya ng smudges. Halata pa rin. Although madali namang linisin yan. Yan, no? Pero ang importante, hindi siya glossy. Ayan, no? At syempre, hindi naman natin ito gagamitin ng walang jelly case or case. Tapos, dito sa may right side, makikita natin yung ating volume up and down buttons, pati na rin yung kanyang textured na power lock button. At nagustuhan ko talaga to kasi sigurado tayo na tama yung pipindutin natin. Kasi may nafe-feel na tayo ngayon na texture compared dito sa volume up and down buttons. Dito naman sa may left side, wala tayong makikitang kahit ano. Dito naman sa may taas, makikita natin yung IR blaster at secondary microphone. Dito naman sa may ilalim, yung USB-C port, main mic, SIM tray, at yung kanyang main speaker. Ito yung reason guys kung ba't sinasabi ko kanina na kung possible lang at may kahit pa natin i-push yung budget natin, go for 512GB kasi hindi expandable yung kanyang storage. So dual SIM lang tayo dito, pero pwede rin natin salpakan ng eSIM itong Xiaomi 14T. At dito naman guys sa harap, makikita natin ang ating punch hole selfie camera at meron tayong pre-installed na screen protector. At obviously, lahat ng sides ng kanyang bezel ay pantay na pantay. At ang nipis guys, kita nyo, sobrang nipis ng kanyang bezel. Ayan o. So, napaka-premium ng itsura ng harap nitong Xiaomi 14T. So, pagdating sa design language guys, wala akong mareklamo sa kanya. Almost complete yung meron tayo dito. Wala lang tayo headphone jack, pero meron tayong Dolby Atmos na stereo speakers. Maganda yung kanyang power lock button. At napaka-simple lang talaga. So guys, itong Xiaomi 14T ay merong IP68 na ingress protection. So, dust and water resistant to. Yung kanyang water resistance ay up to 2 meters for 30 minutes. At if I'm not mistaken, yung IP68 nito may konting improvement compared dun sa 13T kasi yung 13T ay up to 1.5 meters lang. Pero ito, 2 meters na. Compatible na rin to sa Wi-Fi 6E at meron na rin tong Bluetooth 5.4.
Ayun, pag-usapan natin agad-agad yung performance itong Xiaomi 14T. So out of the box guys, naka HyperOS 1.0.4 tayo na version on top of Android 14. Dimensity 8300 Ultra 5G, yung kanyang chipset, yung kanyang RAM ay 12GB LPDDR5X, at kahit anumang variant yung piliin natin, yung storage niya ay UFS 4.0 na. So yung Dimensity 8300 na chipset nitong Xiaomi 14T ay nangunguna sa Dimensity Premium 5G family ng MediaTek. So isang step na lang, pasok na siya dun sa Dimensity Flagship 5G family. Yung 14T Pro, which is naka 9300 plus na SoC, as of making this video, nangunguna yan sa Flagship 5G family category ng MediaTek. So abot naman ng 12GB yung kanyang memory extension. So all in all, pwede tayong magkaroon dito ng 24GB of RAM. Pero sobrang laki na guys ng 12GB physical RAM, hindi ko na sinasuggest na gumamit tayo nito. Ang reason ay yung kanyang performance. Tingnan natin ang Antutu scores. So ito guys yung score kapag naka-off yung kanyang memory extension. 1,394,940. Kapag ginamit natin yung memory extension, magiging 1,388,468 na lang. Although hindi naman ganun kalaki talaga yung ibinaba sa performance, pero meron pa rin. Ngayon, pagdating sa wildlife stress test, hindi pa siya available para dito sa Xiaomi 14T. Pero tingnan natin ulit yung temperature niya, tsaka yung battery consumption dito sa Antutu score. Okay, so makikita nyo guys dito sa baba, na nadagdagan tayo ng 13.9 degrees at nabawasan tayo ng 7% sa battery. So, pagdating sa battery consumption, okay naman, hindi naman ganun kalaki yung nabawas. Pero yung kanyang temperature, medyo malaki-laki na dagdag kasi nag-umpisa tayo ng 32.2 degrees. Pero umabot pa rin tayo ng 46 degrees. Ang laki nung ginamp sa performance. Pero take note lang guys, nung ginawa ko yung Antutu score na to, naka-performance mode tayo, kaya sagad-sagaran talaga yung performance niya. At yun din isang reason kung bakit umabot sa ganyan yung temperature. Pero sa normal na battery profile, tingnan natin. Ito yung nakuha niyang score, 1,326,840. So, nakapatay pa rin yung ating memory extension niyan. At umabot lang tayo ng 40 degrees. Nadagdagan lang tayo ng 11.6 degrees in total at 6% lang inabawas sa battery. So, hindi naman tayo palaging magpa-performance mode. Pero if ever man na mag-performance mode tayo, alam na natin, mas mabilis suminit, mas malaki yung magagasto sa battery. So, mag-test tayo ng game. So, dito sa Cosmic Shake ng SpongeBob, dito sa video setting, naka-ultra yung ating resolution. Yung FPS limit natin ay 144. Tapos dito sa advanced, lahat ay naka-ultra. So, sagad-sagad yung ating graphic settings dito. So, try natin. So, makita nyo guys na naka-ano tayo, 120 Hz lang tayo or 120 FPS dito sa game na to. Hindi natin naaabot yung 144 FPS na gameplay. So, hindi pa lahat ng games na pwede nating install dito sa Xiaomi 14T ay makakagamit or makakapag-maximize ng kanyang 144 Hz na refresh rate. So, merong ilang games na makakapag 144 FPS na sa gameplay. At isa na dyan guys, yung Real Racing 3. So, check natin maya-maya. Pero pagdating sa performance niya, overall, dito sa Cosmic Shake, pasensya na kanina pa ako na mamatay dito. Pero overall nga, okay na okay siya. Na-try ko na rin siya ng ilang beses dito sa game na to. At napaka-smooth naman ng overall na gameplay. Ayan o. Wala tayong kahit anong issue na na-encounter. Walang frame drops or whatsoever. So, try muna natin siya dun sa Real Racing 3. Okay, so makikita natin guys dito sa Real Racing 3 na nakaka 144 FPS tayo. Ayan, so meron ding mga compatible na sa 144 FPS dito sa Xiaomi 14T pero hindi pa lahat. Okay, so hindi naman ganun kabigat tong Real Racing 3 pero gusto lang natin ipakita na yes, umaabot siya ng 144 FPS. Depende na lang dun sa application talaga na gagamitin natin. Ngayon, pagdating naman guys sa display, naka 6.67 inch tayo na AMOLED
2712 by 1220 yung kanyang resolution, 446 yung ating PPI, up to 144 Hz yung kanyang refresh rate, up to 480 Hz naman yung kanyang touch sampling rate. Aabot din ng 1600 nits yung kanyang peak brightness, at meron siyang support sa Dolby Vision at HDR 10 Plus content. Ngayon, in person guys, although hindi masyado mabigyan ng justice dito sa video, yung color reproduction nitong display ng Xiaomi 14T, ma-assure ko sa inyo na ang ganda guys. Ang ganda ng display niya. Maganda sa media consumption. Tapos, yun nga, pwede siyang umabot ng 144 Hz. Pero by default, gusto ko lang linawin na, by default, 120 Hz lang yung may experience natin. Kagaya ng pinakita ko sa inyo, depende sa application, depende sa games, kung aabot siya ng 144 Hz or makakapagbigay sa atin ng 144 FPS na gameplay. Okay, so in-enable natin guys yung show FPS. So makikita nyo dyan sa taas na nakaka 120 tayo kapag ginagalaw natin yung display. Pero kapag binitawan na natin, walang activity, agad-agad naman siyang bababa to 60. So malaki-laki matitipid natin sa battery. At another good news guys, yung kanyang wideband security level ay level 1. At yung max playback resolution niya dito sa Netflix ay Full HD. May support pa siya sa HDR10 at Dolby Vision contents. Ngayon, pagdating naman guys sa battery, meron tayong 5,000 mAh na capacity at capable siya sa 67 watts hypercharge ng Xiaomi. So, again, wala tayong kasamang charger sa box. So, ang ginamit ko ay GAN charger para i-test yung kanyang charging speed. So, from 17 to 100%, 1 hour and 50 minutes ko na charge itong Xiaomi 14T. So, hindi ganun kabilis. So, obviously, hindi siya umabot ng 67 watts kasi kung umabot siya, hindi siya abot ng almost 2 hours sa charging. So, mas maganda talaga bumili kayo ng Xiaomi 67 watts na hypercharge or mas mabilis pa doon para ma-maximize natin yung charging speed ng phone na to. Ngayon, pagdating naman guys sa screen on time, ito yung nakuha natin, 12 hours, 54 minutes kapag naka-auto switch tayo na refresh rate. Not bad guys, not bad. 13 hours almost ay maganda na yan para sa ganitong specs at sa ganito kataas na refresh rate ng phone. Pero tinanay ko din na iset lang siya or ilock siya to 60 Hz at ito yung SOT na nakuha natin. 16 hours guys. So if ever na hindi naman talaga natin kailangan ng sobrang bilis na screen refresh rate, okay na sa atin yung 60 Hz at malaki pa yung SOT na makukuha natin. Pagdating naman guys sa camera performance, meron tayong 50 megapixels f1.7 na merong OIS at naka Sony IMX906 na sensor na main camera. Meron din siyang 50 megapixels f1.9 na 2.6x telephoto camera at 12 megapixels f2.2 na ultra-wide. Yung kanyang selfie camera naman, 32 megapixels f2.0. Okay, so magbigay muna ako guys ng ilang mga simple na mga sample photos at videos kuha dito sa 14T. Pero abangan nyo yung dedicated camera review ng phone na to. Okay, so ito guys yung sample selfie video natin dito sa Xiaomi 14T. So pwede na tayo mag-shoot dito ng 4K 30fps. But then again, indoor lang to. Abangan nyo yung dedicated camera review natin dito sa phone na to para makita natin yung kanyang stabilization, pati na rin yung quality niya pagdating sa outdoor. Pero so far guys, parang meron na tayong default na EIS na naka-enable kaya hindi ganun ka-shaky yung ating selfie video. So, ano guys masasabi niyo sa quality? Comment kayo sa baba. Okay, so yun na lahat guys, yung ating quick unboxing at first impressions dito sa Xiaomi 14T at breakdown na rin ng kanyang specs. So, para sa inyo ba guys, sulit itong Xiaomi 14T para sa presyo na comment lang kayo dyan sa baba. Pero if ever man guys, hintayin nyo muna ng camera review before kayo bumili nitong Xiaomi 14T para mas makapag-decide kayo if ever man na ito yung primary reason kung bakit yung bibilhin itong phone na to, yung kanyang camera. Kasi co-engineered nga to
with Leica. Pero so far guys, ano masasabi nyo dito sa Xiaomi 14T? Comment kayo dyan sa baba. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood. Para sa samot-saring unboxing reviews, this is Sulit Tech Reviews.